Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bakit po mga kapatid, lahat, pati sa mga kabatilan po natin sa Malaysia. Good afternoon, Sister Shiny. Ayan po ba? Gagamat malayo mga kapatid, hindi sila malayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ayan po ba? Okay mga kapatid, mag-video okay muna tayo para matanggal naman yung mga stress natin. Ano ba ang kumanta sa inyo dyan? Nadala ko tayo? Alam niyo ba itong kanta na To Love Again? Kailangan marunong tayo magmahal muli. Paunahan tayo ni Father Arpin. Okay, sige. Okay na ba tayo? Sige, join na kayo sa amin ha, para enjoy naman tayo. Ako may kanta. Lakas naman mo pa. Ayan ha, ito tayo dyan ha. Labo kayo mga kamain. Hallelujah. Tripping on my own feet, lately seems to be foolish me. Mumble when I try to talk, and stumble when I try to walk. Like I'm in a state of shock when I'm with you. Here I go again. I've been in love before. Amin na, amin. I've been waiting for the round of a minute. And I want to see someone else is here. Well, I'm with you. Think I'm in love again. Okay po mga kabalik, napakasarap talaga mga kabalik ng mailap ulit. Sino gustong mailap ulit? Kung sabihin amen. Diba kapag tayo po in love mga kabalik, lagi kang inspired? Diba? Diba kapag lagi kang in love, pag in love ka mga kabalik, diba lagi kang mabango? Lagi kang pumoporma? At lagi kang nagpapakot? Amen po mga kabalik? Saka kapag in love po tayo po mga kapatid, di ba, isinasaayos natin yung sarili natin? Ayun po mga kapatid. Napakasarap talaga mga kapatid na ma-in love muli kay Jesus. Palakpakan natin muli ang ating Lord! Come on!
Praise God! Hallelujah! Okay, brothers and sisters, we have a Bible. We'll please turn to the book of Mark, chapter 12, verse 29. The most important one, Jesus answered, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, with all that is in your mind, and with all that is in your strength. And the second is this: love your neighbor as yourself. This is no commandment greater than this. So we all close our eyes and bow our heads and pray to the Lord. Amang banal na nasa langit, maraming salamat, Panginoon. At ginawa mo kaming kumpleto. Binigyan mo kami ng isip, binigyan mo kami ng katawan, ng muscles. Most importantly, Lord God, binigyan mo kami ng puso. Pero hindi magiging kumpleto aming pagkatao kapag hindi kami nakakaramdam ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya mo kami binigyan ng puso upang magmahal at tumanggap ng pagmamahal, Panginoon. Kayo na pong bahala, O Diyos, sa mensahe na ito. Tulungan mo ako, Lord God, na maipahayag ng buong linaw, buong pagmamahal, buong kaayusan ng salita mo. Itanin mo sa aming puso ang mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay sa amin ng direksyon. Tulungan mo ako, Panginoon. Batid mo, marami sa amin nagdidiliman, lulungkot, at napapagod, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon ko, binababa ko akong sarili sa pinakamababa upang maitaas ko lamang kaysa sa dakila at buhay na pangalan mo. Sa mga Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Walang pakakit. Okay, brothers and sisters, you may all be seated, please, in the presence of the Lord. And good afternoon to each and every one of you, to all those first-timers in this place. I would like to introduce myself to you. I'm Pastor Onassis of Jesus Christ the Catholic Church, and I'm so thankful and highly privileged by the Lord to share the beautiful and the powerful Word of God. Amen po ba, mga kapatid? Okay po, mga kapatid, gaya ng kinanta natin kanina, mga kapatid, to love again. Amen po ba? Marami po sa atin po, mga kapatid, tayo po'y pinili ng ating Panginoon bilang maging kapuso ng ating Panginoon. Pag sinabi tayo kapamilya ng ating Panginoon, kapuso ka ng ating Panginoon. Hindi lang sapat na tayo kasama sa pamilya ng ating Panginoon, dapat kapuso tayo ng ating Panginoon. Pag sabi kapuso, mga kapatid, bali wala ang puso, mga kapatid, kapag wala po tayong pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Being in love, mga kapatid, is the greatest need of every human heart. Ano po ba? Yan po ang kailangan po ng ating puso, mga kapatid. At kapag walang pag-ibig ang puso, mga kapatid, nangyayari po, namamatay ang puso at nawawala ng saysay. Ano po ba, mga kapatid? So, kailangan po ang puso po natin laging nakakaramdam at nakakapagbigay ng pag-ibig. Bawat isa sa atin po, kailangan natin may nagmamahal sa atin at mayroon tayong minamahal. Amen po ba? Dahil kapag wala tayong hindi tayo nakakaramdam ng pag-ibig, abay, wala tayong inspiration, wala tayong excitement, lahat mahirap, lahat imposible. Amen po ba? Pero kapag nasa atin ang pag-ibig po ng ating Panginoon, nasa atin po, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon, yung imposible, nagiging posible, yung mahirap, nagiging kaya, yung mabigat, gumagaang. Why? Dahil nabubuhay ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, ano po sabihin ito? Kailangan po buhayin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. That is why we have to ignite the flames of love in our hearts. Kailangan buhayin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, mga brothers and sisters, imposible po na ang tao po ay magmahal hanggang wala ang pag-ibig ng Diyos.
Parang cedar po yan. Amen po ba? Hindi pwedeng magdugtong ang dalawang kalahati hanggang wala yung gitna, mga kapatid. Hanggang hindi kumikilos ang ating Panginoon. Hanggang hindi kumikilos ang anointing ng Panginoon. Hanggang hindi dumadaloy ang power ng ating Panginoon. Wala pong magsasama po, mga kapatid. Hindi magkahiwalay. Why? Because Jesus Christ, the Word of God, and the presence of God is the connector. Amen po ba? Everybody say connector. Ano ba? Siya ang nag-unite ng pamilya, siya ang nag-unite ng magsasama, siya ang nagpapaganda, siya naglalagay sa ayos po ng lahat po. Amen. At kapag wala po, mga brothers and sisters, ang presensya ng ating Panginoon. Amen. At kapag hindi po una ang pag-ibig ng Diyos sa atin po, amen, mangyayari po sa atin, hindi po natin pwedeng pagtutungin ang dalawang kalahati dahil wala po ang ating Panginoon. Kaya sinabi po niya sa Psalms 107, unless the Lord moves, the house will never be a home. Pwede ka magkaroon ng bahay, pero hindi yan magiging magandang bahay, hindi yan magiging house of love. Amen. Kapag wala ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo dito, mga kapatid. Tayo po, mga kapatid, ay bibigyan ng pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. So, ang tanong, paano po natin bubuhayin muli ang pag-ibig ng ating Panginoon? Nasa atin na po yan. Kailangan lamang po mabuhay muli sa atin ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa atin. Ano po sabi po ng ating Panginoon? Mark chapter 12, verse 31. The second is this, love your neighbor as yourself. Mahalin daw po natin ang ating kapwa. Kailangan marunong tayong magmahal ng ating kapwa. Dahil kapag hindi po tayo marunong magmahal ng ating kapwa, wala po ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Kailangan marunong tayong magmahal. May kasabihan nga, mga kapatid, do unto others what you want to be done unto you. Sa Tagalog, gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Amen po ba? Kailangan po naandun po yung mindset natin. Amen po ba? You have to learn to love your neighbor as you love yourself. Amen po ba? Yan po ay ang pangalawang utos ng ating Panginoon. In fact, yan na po buo ang commandments ng ating Panginoon kapag tayo po ay may pag-ibig sa kapwa po natin. Palakpakan natin ating Lord, praise God. Hallelujah! Marami po magkasama po, naghahanap pa po ng bogey, naghahanap pa po ng magaganda, sexy. Hindi ka na kailangan maghanap sa iba. Buhayin mo lang ang pag-ibig mo. Hindi po ba, magugulat ka, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Palakpakan natin ating Lord, praise God. Hallelujah. Ano pong sabi po ng ating Panginoon? Romans chapter 12, verse 18. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Next. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Hindi ka na kailangan mag-aral pa ng HRM. Kailangan lamang po yung heart mo pinapa-anoint natin sa ating Panginoon. At magugulat ka, very hospitable na. Hindi ka na rin kailangan mag-aral ng hotel. Pwede ka na maging hospitable. Ano po ba? Next. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Verse 15. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Next. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Verse 17. Do not repay anyone evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everyone. Verse 18. If it's possible, hanggat maaari, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Palakpakan po natin ang ating Lord, praise God. Medyo makasahay ko po ito sa Tagalog, total, ano naman tayo, o Pinoy naman po tayo. Ang pag-ibig ay dapat walang pagkukunwari. Amen po ba? Kung nag-amen na tayo, Tagalog kasi. Amen po. Sabi mo, kailangan tunay. Sawa na ako sa fake. Amen po ba? Kung tayo na po ay magmamahal, kailangan huwag daw po yung pagkukunwari lamang na pagmamahal. Ang kaputan ninyo ay ang masama. Manangan kayo sa mabuti.
Maging magiliw kayo sa isa't isa. Ano ba yung maging magiliw kayo sa isa't isa? Kailangan maging masayahin tayo sa isa't isa. Dapat maging magiliw. Ano ba yung magiliw? Yung hindi maangas. Amen? Amen. Ano ba yung magiliw? Sabi mo, maging magiliw ka naman. Maliwanag mo nga sa akin yung maging magiliw. Amen. Kailangan pag maging magiliw daw tayo, kailangan maging pleasant tayo sa isa. Amen po ba? Yan daw po ang utos po ng ating Panginoon. Maging magiliw kayo sa isa't isa, katulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Amen. Kaya ng magkakapatid po, mga kapatid, nandun po yung pagmamahalan. Napaka-importante po yung tinatawag po nating brotherly love. Amen. Ano po pong piling po natin Panginoon? Igalang ninyo ang isa't isa higit sa inyong sarili. Amen. Sabi po ng ating Panginoon, marunong daw tayong gumalang sa isa't isa. Amen. Hindi ka na kailangan mag-ano pa. Amen po ba? Kailangan lamang po nandun yung paggalang natin sa isa't isa. Nandun yung pagrespeto natin sa isa't isa. Amen. Na higit kaysa sa ating mga sarili. Amen. Huwag maging tamad. Sabihin mo sa kanila po, huwag daw maging tamad. Amen. Ayaw ng Diyos ng tamad. Amen. Huwag maging tamad. Saan? Sa gawain ng Diyos. Marami po sa atin po, masipag po tayo sa trabaho, pero pagdating sa gawain po ng ating Panginoon, ay medyo doon po tayo kulang. Ang gusto po ng ating Panginoon, huwag daw tayong maging tamad. Palakpakan po natin ang ating Lord, praise God. Ganun din po sa pangunawa. Kailangan huwag din daw po tayo maging tamad sa pangunawa sa kapwa po natin. Amen po ba? Huwag din daw po tayo maging tamad. Saan po? Sa pagbigay ng pagbigay po ng distansya sa bawat isa. Amen. Huwag maging tamad. Sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa Espiritu. Kailangan daw po, yung nagniningas daw po tayo sa Espiritu. Dapat umaapoy tayo sa pananampalataya. Hindi daw po uubra sa ating Panginoon, tayo po ay aandap-andap ang ating pananampalataya. Ang gusto po ng ating Panginoon, nagniningas, bumabaga ang pagtitiwala at pagsamba natin sa ating Panginoon. Ako nga bless sa ating music team at saka sa ating technical crew, mga kapit. Laging lumabas talaga how great talaga ang ating Panginoong Jesus Cristo. Palakpakan natin ang ating Lord. Nagniningas ang gusto po ng ating Panginoon. Pag nagningas, may naluluto. Amen po ba, mga kabay? Naniniwala ba kayo sa pagsamba pa lang natin kanina, may nangyari na? Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Because God moves in the midst of our praise. Come on, someone has to praise God. Hallelujah! Amen. Magningas daw po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Dapat talagang umaapoy tayo sa pagsaserve sa ating Panginoon. Umaapoy tayo sa pag-share ng gospel. Umaapoy po tayo po, mga kapatid, upang tayo daw po ay mabuhay, mga kapatid, ng maayos at matuwid sa harapan ng ating Diyos na buhay. Magalak sa pag-asa. Sino po ang nangangailangan ng pag-asa? Masabi, praise the Lord. Dahil minsan lang ninanakaw sa atin ng devil po, mga kapatid. Tinatanggal yung pag-asa sa atin, pinapaisip sa'yo, hindi mo kaya, imposible nang masobrang problema, hindi ka na makakaahon dyan. Pero pinapasabi sa atin ng ating Panginoon, ang demonyo walang ibang gagawin, kundi pumatay, manira at magsinungaling sa atin po. Alam niyo po, mga brothers and sisters, ang pangako ng Diyos kailanman hindi mapapako. Bago pa pinahintulog sa pagsubok na yan, alam na ng Diyos ang solusyon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God knows the end from the beginning. Come on, someone else to God and praise God. You just have to trust in the Lord. You just have to put your hope in the Lord. You must have to put the fire of faith in your heart. Because the Bible says, God is great all the time. God is alive. Jesus is alive. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is the same yesterday. God is the same
Ganyan po katapat ang ating Panginoon. At ang katapatan ng Panginoon, hindi nakabase sa katapatan natin. Amen. Minsan, hindi na po tayo nagiging tapat, pero ang Diyos, hindi pa rin pong matapat. Even if we are without faith, God is always faithful. Why? Because He can never deny His own children. Palakpakan natin ang ating Lord. Ito ay natutuwa mga kapatid tayong Diyos na ganyan mga kapatid. Pagpag na tayo, hindi pa rin siya pumapalpak. Why? Ganyang kabuti si Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Magalak sa pag-asa sa inyong paghihirap. Sino po ang may mga paghihirap? Magsabihin, praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, sandali lang yan. Konting tiis na lang. Jollibee na naman. Palakpakan natin ating Lord, praise God. Maging matiisin lang daw po tayo. Maging matiisin. Amen. Kanya nga may kasabihan, pag walang tiyaga, walang nilaga. Sino po ang mahilig sa nilaga? Lalo na kapag medyo may konting silit patis. Sabi, praise the Lord. At pipisain mo ng konti ng kalamansi, mga kapatid. Talaga sumasikit-sit po, mga kapatid. Amen po ba? Pati yung puto, tinataktak po. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Mayroon ka lang magtiis. Amen. Yan po ang minsan na nawawala sa atin pagtitiis. Why? Kasi wala tayong ibang inaawakan kundi ang cellphone. Dahil ang cellphone po laging instant. Gusto mo ng instant call, instant picture, po ba? Instant information nasa kamay natin lahat. Isang pindot mo lang, instant ka agad. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, walang problema humawa ka ng cellphone. Kaya lang, dapat hindi ka mabago ng cellphone. Ito ang hawakan mo at kaya kang baguhin ang salita ng Diyos. Come on. Let's put our hands together and praise God. Magtiis sa inyong mga panalangin. Magpatuloy kayong magpakatatag. Kaya may kanta tayong magpakatatag. Kailangan po tayo magpakatatag po mga kapatid. Lalo po tayo po ay nasa last of the last days na. Talagang ligligan po ngayon. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, we belong to the temple that cannot be shaken. Palakpakan natin ating Lord. Kabilang ka sa temple ng Diyos na hindi nakaalog. Amen. Huwag ka lang masuka. Amen po ba? May sinamaalog po mga kapatid. Walang problema. Ang importante, naka-seatbelt ka. Parang roller coaster lang mga kapatid. Ano ba ang roller coaster? You can see the end from the beginning. Ano ba ang dulo ng roller coaster? Kung saan ka nagmula. Amen. Eh bakit ka nagbayad sa ride? Why? Kasi God wants your life to be colorful. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Magbigay sa pangangailangan ng mga banal. Ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita. Amen. Verse 14. Pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo. Sino po ang mga inuusig dito? Magsabi, praise God. Pagpalain mo daw ang mga bumabato sa iyo. Pag may bumabato sa iyo, bumili ka na lang ng tennis racket. Para mag-tennis na lang kayo mga kapatid. Pagpalain niyo sila na umuusig sa inyo. Pagpalain niyo sila na at huwag silang sumpain. Makikala kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Kailangan po mga kapatid, nandun po yung ating tinatawag po natin, we have to learn to empathize with other people. Sometimes, kapag meron siyang pagsubok, meron siyang dinadaanan, meron siyang bundok na dinadahap, amen, huwag daw po tayo magmamalaki. Dapat ilagay mo ang sarili mo sa kanyang sitwasyon. Kapag siya ay malungkot, dapat naunawaan mo kung bakit din siya malungkot. Amen. Kapag siya ay down, huwag kang pupunta doon, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Hindi, maiinis po yung tao po mga kapatid.
Kailangan maging sensitive tayo sa kanila. Kapag down siya, amen, ano ka din, meron ka lang din. Why? Kasi ako'y nakikilevel sa'yo. Amen. Kapag siya naman masaya, praise the Lord, masaya ka din. Amen po ba? Dahil isa lamang po ang Diyos na tumutupod sa lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Amen. Namiss ko mag-preach ng Tagalog, praise God. Thank you, Lord. Amen. Pagpalain niyo sila na umuusin sa inyo, pagpalain niyo sila at huwag silang sumpahin. Makikala kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. All of us, brothers and sisters, we must have one mind. And that is the mind of Christ. Dapat iisa lamang po ang ating isip. Amen. Dahil ang ating Diyos, iisa lamang po, mga kapatid. God is higher! God is mightier! God is great! God is faithful! God is just! God is the Father in heaven, and He is my Father. Tayo na po, mga kapatid, iisa lamang po ang ating Panginoon. Kaya dapat iisa lamang din ang ating pananampalataya. Kung ang Diyos ay malakas, ang anak niya ay malalakas din. Kung ang Diyos ay pinagpala, ang anak niya ay pagpapalain din. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God! Hindi pwede tawagin ka ng Lord sa labarandok ng wala kang blessing. Because God has called us to be blessed. Palakpakan natin ang ating Lord. Tinawag tayo ng Diyos para pagpalain. Hallelujah! Alam ko, marami sa atin puyat pa. Marami sa atin pagod. Marami tayong mga balang tinanggap sa linggo na ito, mga kapatid. Pero pinapasabi sa atin natin, Panginoon, purihin ang Diyos dahil ang lahat ng pagsubok natin, lahat yan ay may gantimpala naghihintay sa ating kinabukasan. Palakpakan natin ating Lord, praise God! Sabi mo, meron! Hindi pwedeng wala. Amen. Magkaroon tayo ng isang kaisipan. Huwag kayo mag-isip ng may kapalaluan sa inyong mga sarili. Huwag lang daw tayong magmamalaki. Amen. Regard others better than you. Ayaw daw po ng ating Panginoon na tayo po, mga kapatid, dahil nag-iiripan, nagpopormahan, ako'y mas anointed, ako'y mas mabait, ako'y mas pinagpala. Lahat tayo, mga kapatid, meron tayong mana sa ating Panginoon. May inaasahan tayo sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong maiinggit sa blessing ng iba. Anong malay mo, isang kumpas lang ng Panginoon, mas marami pala ang nakalaan sa iyo. Ano pa natin ating magkasya? Huwag kayo mag-isip ng kapalaluan, lalo na sa inyong mga sarili sa halip. Makisalamuha kayo sa mga taong mapagkumbaba. All of us, we have to be humble before the Lord. Kailangan doon daw po ang ating pagpapakumbaba. Dahil kapag tayo daw po ay nagpapakumbaba, tayo daw po ay iaangat ng ating Diyos. Sino gusto niya ng Diyos ko sa tingin? Magpapakumbaba ako, maging humble ka. Palakpakan natin ang ating Lord. Huwag niyo ipalagay ang sarili na matatalino. Verse 17. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Amen. Huwag na raw tayong gumanti ng masama. Do not repay evil for evil. Amen. Why? Because God is our justice. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Magkaloob nga kayo ng mga mabubuting mga bagay sa harapan ng mga tao. Kung maaari, yamang ito ay nasa sa inyo, mamuhay kayo ng may kapayapaan sa lahat ng tao. The Bible says, if it is possible, sabi mo sa kayo, posible kaya? Na tayo po ay maging payapa. Amen. Dahil marami pong troubles sa mundo, huwag na po nating dagdagan pa. Amen. The Bible says that it is possible, ibig sabihin, posible naman pala. Nababawasan ang ating mga tensyon. Amen. Sino po ang may tension dito? Magsabihin, praise the Lord. Lahat tayo ay may tensyon. Huwag na natin dagdagan ang mga tensyon ng isa't isa. At para tayo po lahat ay atakihin sa puso.
mahal po magkasakit. In fact, bawal magkasakit. Pwedeng mamatay. Bawal magkasakit. Kaya nga sabi ko ng mga inject, can die but cannot get sick, no? Can die one, but cannot get sick. Totoo yun, mga kapatid. Dahil miskin na nasurvive mo yung heart attack, pagdating sa inyong bill, doon ka, may ayari. Palakpakan natin ang ating Lord and God. Ano kumakain po? Live at peace. Buwasan natin yung mga tensyon sa bahay. Buwasan natin yung tensyon sa church. Buwasan natin yung tensyon sa opisina. Amen po naman. Alam ko lahat tayo warrior. Kaya lahat tinawagin natin. Pero tayo tinawag din po maging tupa ng ating Panginoon. Pag sinabing tupa, may kapayapaan. Sino gusto ng mabuwasan at mawala ang kanyang tensyon, magsabing amen. Kapalat ka, bibigay ng Diyos ang susi. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Pag-ulat ka, gusto mo nalit ang sweldo mo, mas mayaman ka pa sa mga milyonaryo at mga nakabiyan kapal. Why? Ikaw nabubuhay ng payapat, wala kang tensyon. Kaya nga may salita ng alta presyo. Kasi sila'y nabubuhay na alta, mataas ang kanilang tensyon. Amen po mga kapatid. Why? Mahilig sa prito. Palakpakan naman natin si Kristo. Sino ang gusto mabuhay ng walang tensyon? Magsabi niyo, amen. Sigurado ba kayong gusto nang lumaya sa tensyon? Meron pa ituturo sa atin ng ating Panginoon na isang susi na akala natin hindi susi, pero susi pala para mawala ang tensyon sa buhay mo. Gusto niyo pong malaman? Ang sabi po ng ating Panginoon sa 1 Samuel chapter 30 verse 23. But David said, "Now, my brothers, do not be selfish. Do not be selfish with what the Lord has given." Ang susi kung bakit marami po sa atin na nabubuhay sa tensyon. Dahil hindi naman sila naman, meron po tayong selfishness. Amen po ba? Tayo po ay tinatawag na self-centered. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Okay, hindi na lang na tayo kumapalakpak. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Dahil dagdag po sa tensyon kapag tayo po mga kapatid ay madamot. Amen. Selfish people are self-lovers, self-seeking, selfish with their ambition. Amen po ba? Kapag tayo daw po mga kapatid ay medyo madamot, amen po ba? Wala daw po tayong ibang iniisip, hindi ang ating mga sarili po. They do not reciprocate loving deeds. Hindi daw sila nag-reciprocate. O sinabi nag-reciprocate po, hindi sila nagsusukli. Amen po ba? Amen? Hindi po ba kayo? Salamat po sa Diyos. They do not reciprocate loving deeds. Amen po ba? Napakahirap po sa isang relasyon na wala pong reciprocation. Pag sinabing reciprocation po mga kapatid, you're only taking in a relationship. That is why a relationship is a give and a take. You cannot stand a person that is always taking things from you. That is why, brothers and sisters, a lot of relationships are falling apart because the party involved is only taking from the relationship. But a true relationship is that you are not taking from the relationship. You want to participate and you want to give in the relationship. Amen po ba? Kaya marami pong tensyon sa ating mga hanapbuhay, maraming tensyon sa ating mga pamilya,
minsan sa magkakaibigan. Why? Because there is no reciprocation. Pakiulit nga, reciprocation. Walang kaliwaan. Puro kaliwa, walang kanan. Ano mangyari po sa barko kapag puro kanan lang yun po yung kumakabig po mga kapatid? Ikot lang ng ikot. Kanya ang kinakanta, ikot, ikot, ikot ng ikot. Kaya ang nakasakay sa barko, nahihilo po mga kapatid. Hindi umabante. Why? Kasi puro kanan lang. Amen po ba? Pag kumanan ka, kakaliwa ka din. Kaya pag pinagsabay mo, dumidiretso. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus God. When you don't reciprocate loving deeds, ang pag-ibig po, hindi pwede one-sided. Amen? Pag sinabing ikaw ay nagmamahal, hindi pwedeng ikaw lang lagi ang nagbibigay. Hindi lang pwedeng ikaw lang lagi ang kinukunan. Kailangan ikaw ay may binibigyan din. Ikaw ay may nakukuha din. Ikaw ay may napapala din. Amen po ba? Kasi nauubusan din yung taong nagbibigay. Amen? Ikaw lang lagi yung nag-uunawa. Ikaw lang lagi yung nagpapatawad. Ikaw lang lagi yung ganito. Ikaw lang lagi yung ganito. Abay, nauubos po mga kapatid. Parang kandila po yung tao. Kapag wala pong reciprocation. Amen po ba? Not seeing what they receive. Hindi na, pag ang tao ka po ay selfish, amen po ba? Hindi na nakikita ang kanyang natatanggap. Amen po ba? Why? Kasi ang nakikita niya, yung makukuha pa niya. Amen po ba? But only what more they can give. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus God. Next, selfishness is having too much concern of one's welfare. Pag sinabi po ang tao po ay magkamot at wala siyang iniisip kundi ang kanyang sarili po. Ang sabi po ng ating Panginoon, yung sarili lang niyang welfare, yung sarili lang naman po ang kanyang iniisip. Or interest, and too little or none for others. Wala raw siyang pakialam sa iba. Wala siyang ibang nakita kundi I, me, and myself. Amen po ba? Nung tayo po mga brothers and sisters ay binautismoan na sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay binalutan na ng dugo ni Kristo. Tayo po mga brothers and sisters ay pinili na ng ating Panginoon. Tinanggal na tayo sa dati nating buhay. Physically, tinanggal na tayo. Kaya lamang po, yung ating pag-iisip ay dati pa din. Amen? Kaya habang tayo po ay binabago ng ating Panginoon, may mga bagay na inaayos po sa atin ng ating Panginoon. Isa po yan, tinatanggal po ang ating selfishness. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus God. He often referred to this type of person as a self-centered, self-absorbed, and self-serving. Amen po ba mga kapatid? Kanya tayo po mga kapatid, pag sinabing tayo po ay anak na ng Diyos, ang isang indication na tayo po ay tunay na anak ng Diyos, handa ka na mag-serve sa iba. Amen? Dahil kapag nag-serve sa iba, you are taking away your comfort to provide comfort to others. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Next. When we remain selfish, we obtain everything except happiness. Ang tao daw po mga kapatid na selfish, amen po ba? Nakukuha na ang lahat ng bagay. Yes, pwede kang yumaman. Yes, pwede kang magkaroon ng kotse. Yes, pwede kang makabili ng bahay. Yes, pwede mong mabili lahat. Pero isang bagay hindi mo makukuha, yung maging maligaya. Amen po ba? Why? Kapag tayo daw po mga kapatid, nanatiling selfish po mga kapatid. Kaya nga selfish, kasi amoy fish. Ano ba yung fish? Malamsa. Amen po ba mga kapatid? Ang gusto ng ating Panginoon, tayo po ay mabango. Amen. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God.
we have to overcome selfishness. Palakpakan natin Lord, praise God, hallelujah. Lalo kapag tayo po mga kapatid na overcome natin ang selfishness, ang gaganda ng mga buhay po natin. Miski na simple lang ang kinikita mo, simple ang trabaho mo, simple lang ang bahay mo, sinasabihin mong nasa slum area lang yung bahay mo, miski nasa squatter ka lang, abay parang langit ang bahay po natin. Why? Nandun ang pagbibigayan, nandun ang pag-unawaan, nandun ang pagmamahalan. Why? Nagahari ang presensya ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Why? Kasi happy feeling. Magiging happy ka kapag na-overcome natin ang selfishness. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Ano ba? Selfishness is a mechanism of self-preservation. Pag sinabing selfishness po, mga kapatid, madamot, amen po ba? Gusto mong ma-preserve ang sarili mo. Gusto mong provide sa sarili mo. Gusto mong makuha ang lahat para hindi ka kapusin at the expense of others. Amen po ba mga kapatid? Amen. Gaya po ng anak ko, hindi naman sana pa man. Isang araw, nagluto po kami ng hotdog, yung tender juicy hotdog, talagang smuggled pa sa Pilipinas po mga kapatid. Yung talagang mga pantalon namin, talagang sinik-sik pa talaga mga kapatid. Amen po ba? Yung hotdog, mga magnolia, mga keso, ano po mga kapatid. Kaya kapag nakita na yung red hotdog, talagang nagkakagulo sila mga kapatid. Nagluto ng 10 mga kapatid, 8 nasa plato niya mga kapatid. Ang tindi. Wala, namin po. Tinatangin mo talaga yung plato po mga, 8 nasa plato po mga kapatid. Ewan po ba, ang sabi ko sa kanila, ay, don't be like that, you're not PG, you know. What's PG? Patay gutom, hindi ka naman patay gutom eh. Amen po ba? Lahat yan para sa'yo. Amen, kaya yung ano po makain po mga kapatid. Sabi ko, you only get what you can finish. Namin tatad yung hotdog po, walang hotdog po. Pati ilong saksakan mo kanitin. Hindi mo makakain po mga kapatid. Amen? Why? Because they have a wrong idea of self-preservation. Ganon din po tayo. Minsan hindi lang hotdog. Minsan sa pera po. Minsan sa trabaho. Minsan sa tao. Masyado tayong nadamot sa tao. Maan tayo. Possessive tayo masyado. Amen? Kaya ang tao po minsan nasasakal. Sabihin mo sa tao mo, please release me. Let me go. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Ano lang sa kanil? Amen? Kasi nandun po yung wrong idea natin of self-preservation. Pag tayo'y anak na ng Diyos, God will preserve you. You don't need to preserve yourself. Why? You have a Father that will provide. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? So, ang tanong po mga kapatid, amen po ba? Amen. Ayaw ng ating Panginoon na tayo po ay maging madamot. O di kaya, manatiling madamot. Amen? Dahil po ang ating dating buhay. Amen? Ang gusto ng ating Panginoon, naandun na yung bagong pagkatao sa atin. Why? Kasi kapag tayo daw po ay nanatiling madamot at puro pakabi, amen po ba? May consequence po yan. Ano pong consequence ng ating Panginoon? Proverbs 11:24. Give freely. Sabi mo sa akin mo, kailangan maluwag sa puso mo ang pagbibigay. Palakpakan natin ang ating Lord. Give freely and become more wealthy. Amen. Kapag magaang daw po ang ating mga kamaayan, hindi tayo sunggap ng sunggap po, mga kapatid. Ang sabi daw po ng ating Panginoon, tayo daw po ay yayaman. Sinong gustong yumaman magsabi amen? Amen. Matuto kang magbigay. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Dahil ang sabi po ng ating Panginoon, being stingy, you will lose
everything. Kapag tayo daw po ay selfish, self-centered, self-serving po mga kapatid, self-ambitious po mga kapatid, we are stingy before the Lord. Tayo daw po ay madamot, makunat, kuripot. Amen po ba? Pag nagsara ng wallet po nga, hanggang kalawangan na, hindi po mabubuksan po mga kapatid. Ganyan ang bukas po para pasok po mga kapatid. Hindi po ubra. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ubra. Ang nakaganon. Tignan mo siya, nakaganon. Tignan mo siya, nakaganon. Happy. Yun po. Dahil sabi ng Panginoon, kapag tayo na po ay madamot, mawawala ang lahat. Amen. Akala natin ang pagdadamot, pera lang. Minsan, pag-ibig, pinagdadamot natin sa kapwa natin. Minsan, matipid tayo sa pagpupuri. Amen po ba? Kanya nga po mga kapatid, binabago ko na rin yung style ko. O nakikita ko na sabi ko, you're so pretty, you're so fair, you're so lovely. Huwag kang madamot sa pagpupuri sa asawa mo. Dahil kapag pinupuri mo siya, lalo siya nagpapaganda, lalo rin siya nagpapakasexy. Palakpakan natin ang ating Lord Praise God. Dahil malapit na rin ang aking festival anniversary. 10 years na rin siya nagtitil sa akin. Amen po ba? Dapat na nandun ang ating bukas palad na pagmamahal sa kapwa. Amen po ba? Minsan po mga kapatid, hindi po bukas ang ating mga palad saan? Sa pagiging sensitive. Hindi tayo sensitive sa ating partner. Amen po ba? Alam mo na yung partner mo, maghapon nagtrabaho, pagod na pagod, umakyat pa po ng barko, umakyat pa po ng gumawin pa ng dagat. Pag uwi mo, sabihin mo, asan yung sweldo? Asan yung pera mo? Abay, ano yung mapipiga yun? Boy, hindi ka naman sensitive eh. Pag uwi niyan, pagod yan. Amen. Ipagluto mo muna ng nilaga, mainit na sabaw. Pagsabihan mo muna. Pagsabihan mo, amen po, busugin mo muna. O pag busog na yan po mga kabay, ang sarap ng luto mo ha. Ano bang sa atin? Yung card mo, pailang mo. Alapahan natin ang ating Lord, praise God. Amen po ba? Hindi mo sarap pinanggal ng style. Para mapuwasan ang tensyon. Amen mo ba? Pagpasok mo sa umaga, Lunes na Lunes po mga kapatid. Pagpasok mo sa opisina, nakita mo yung boss mo, nakasimangot. Pagpasok sa opisina mga kapatid, may ang ulo mga kapatid. Utos dito, utos doon, sigaw dito, sigaw doon mga kapatid. Tapos siya kakainin ng promotion. Long timing ka lang. Amen po ba mga kapatid? Magpa-good shot ka muna. Amen. Pa-good shot ka. O Wednesday, saka ka na uminos. Boss, ito 5 years na ako dito. Ito ko naman swerte ko. Kung gulat ka, instant na andun na ang blessing ng Panginoon. Why? Kasi naging sensitive ka eh. Palakpakan natin ang ating hindi ka naging madamot kapag umawa. Amen po ba mga kapatid? Amen. Marami rin po sa atin po mga kapatid, hindi tayo maingat sa ating mga salita. Amen. Basta kailangan masabi ko sa kanya to. Dahil kapag nasabi ko sa kanya to, stop na stop ako. Masaya ako pag nasabi ko to. Pag na-post ko to, talagang wow! Talaga praise God! Doon ka pa nag-praise God sa pinos. Hindi naman wala naman nakaka-praise dun sa pinos. Amen. Why? Nagiging taklesa tayo mga kapatid. Naniniwala ba kayo? Na konting bawas lang ng tono, malaki na ba nagagawa sa buhay ko ng tao? Amen. Bawasan mo ng tono ng konti. Instead na tumitili ka, bawasan mo ng bawasan ng konti yung bibig mo. Amen. Magugulat ka. Gaang na mag-aang ng tension sa bahay. Why? Kasi binago mo yung tono ng bibig natin. Amen. Bibig, minsan simple bagay. Awag mo sa akin to! Pag ganun po mga kapatid, nakakasakit ka ng damdamin. Kailangan, hindi ka magpaabot sa akin. Can you please pass the salt, please? Ganun-ganun ka lang mga kapatid.
Is Pastor So, grabe po mga kapatid. Dalamig. Mawawala ng tension po mga kapatid. Eh sa ako kumakain ng akin, tension pa. Ani patis! Ay suka! Napihira ka lang walang sili! Grabe po mga kapatid. Ang hang kayo maghapon, buong linggo, away kayo mga kapatid. Pero malait na bagay na pagbabago po. What I mean by this? Minor adjustments can produce major improvements. Palakpakan natin ang ating Lord. Why? Kasi hindi tayo naging selfish. Hindi tayo naging self-centered. Amen po ba mga kapatid? Ano ng ating Panginoon na tayo po ay puro sarili natin ang isip. Before we speak, brothers and sisters, you have to think twice. Amen? That is why God gave us 2 ears and 1 mouth. Why? We have to listen more and speak once. And if you're going to speak, make sure you're going to build the person and not devastate the person. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus. Ito po sasabihin ko sa kanya, bagamat mali siya, ito ba'y makakabuo sa kanya o makakasira sa kanya? Kailangan ko ba sabihin ito o hindi ko na kailangan sabihin ito? Minsan sa atin, pinapasabi sa akin ng Lord, itong sabi sa akin ng Panginoon, sigurado ka ang Lord nagpapasabi sa'yo. Baka isang Lord yung nagpapasabi nun. Talaga mga Lord ng salita, mga kami nakakabuo. Ang Lord ng salita, nakakalakas ng faith. Ang Lord ng salita, makakabalik, lalo ka nakakaramdam ng pag-ibig. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! At kung maaari po mga kapatid, huwag tayo maging madamot sa pakikinig. Amen? Minsan madamot po tayo saan? Sa makinig. Alam mo na sasabihin mo. Alam mo na sasabihin mo. Tumahimik ka na, makinig ka na lang sa akin. Hindi po nakakabuti po yan sa pagsasama. Amen po ba? Magsasalita ko, alam ko na. Pera, di ba? Alam ko na. Napakapahiya yung tao po, mga kapatid. Kaya nangyari po, ayun na naman, tension na naman sa mga bahay po natin. Tension na naman sa bahay, sa opisina po, mga kapatid. Amen? Why? Kasi hindi tayo naging mayaman sa pangunawa, mayaman sa pakikinig. Kailangan maging mayaman tayo, makinig. At huwag tayo magdamot, makinig. Minsan, hindi naman naghahanap ng solusyon ng tao eh. Kailangan lang niya, may makikinig sa kanya. Napanood niyo po ba yung sino ba yun? Yung si Wilson! Ano yung movie na yun? Castaway? Pero nag-ano kasi gumawa pa siya ng tao sa bola po. Why? Kasi gusto niya may kausap siya. Wilson! Nawala si Wilson po. Talaga nasira yung puso niya. Wilson! Wilson! Volleyball, nagkaroon ng attachment. Ang tao, hindi tayo magkaroon ng attachment. Why? Kasi matipid sa pakikinig. Hindi po ba mga kapatid? Pero kung babaguhin natin yan, magiging mayaman po tayo sa pakikinig. Amen po ba? Miskin na narinig mo na yan, pakinggan mo pa ulit. Miskin na hindi ka na natatawa sa joke niya, sige matawa ka na rin, pag-pitan mo na lang mga kapatid. Pag naging mayaman tayo mga kapatid, hindi ka lang magiging stingy at ikaw ay yayaman. Hindi ka lang sa pera pagyayamanin ng Panginoon, pati sa emotion mo magiging healthy. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Praise God! So, ang tanong, how do we overcome selfishness? Amen. Pastor, talagang sadya kami, kasi pinanganak kami, 12 kami. Amen? Pag pinasa yung manok, pagdating sa akin, balahibo na lang natitira sa akin, naamoy ko na lang yung balahibo. Amen? Kung hindi ako magiging kabol, hindi ako gagawa ng paraan, walang makakarating sa akin, nothing will come to me. Amen po ba mga kapatid? Pero kapag nasa Diyos ka na mga kapatid, amen, hindi ka pwedeng mawalan kapag ikaw ay nagbibigay. Palakpakan natin ang ating Arbelga. Hindi ka madamot. Yung susi, mga kapatid, ibigay na natin yung susi. Amen.
The Bible says in Matthew, Matthew. Matthew. iPhone 10. Matthew. Nawala si Matthew? Amen. Ayan! Philippines yan. Matthew na. Ayan. Mahilig po tayo. Sino gusto imunda ang kanilang pagsasama sa inyong person? Sino gusto talagang pagpalain ng Diyos? Sabi Amen. Sino gusto maging mayaman sa pananampalataya? Sabi Praise God. Sino gusto na mumulaklak siya sa kapayapaan? Sabi Glory to God. Ito po ang susi. Matthew 20 verse 16. Amen. So those who are last will be first. And those who are first will be last. Kung sino daw ang nahuhuli, siya daw ay ang uunahin. At kung sino man daw ang nahuhuli, siya daw ang uunahin. Ayun po ba mga kapatid? Gusto niyo po bang maintindihan? Ako nagtanong ko sa Lord, how can the first become last? And how can the last become first? Panginoon, paano mangyayari yun? Na yung huli ay nagiging una, at yung una nagiging huli. Gusto nyo maintindihan. Patawagin natin yung mga actors natin po, mga kapatid. Lagay dito, mga pogi. Lagay dito, basta na Jesus Christ. Ayan na po, nakaberte po, mga kapatid. Pila na kayo dito, mga kapatid. Ayan, bilis. Bakal naman, Asa naman, limen, Ayan. Okay. Ang Diyos po, mga kapatid, amen po ba? Naniniwala ba kayo ang ating Panginoon sadyang mapagpala po ang ating Panginoon? Amen. Ang tinapay ng buhay, kapayapaan, kagalakan, blessing, peace of mind, kagandahan ng iyong pamilya, lahat nasa palad po ng ating Panginoon. Wala tayo bang kailangan gawin, kundi lumapit lang tayo sa Kanya. Kaya si Brother po, siya po yung sa atin. Siya po yung nare-represent ng lahat ng nangangailangan. Amen po ba? O pag nangangailangan si Brother po, kuha ang mic, pambira. Hindi tayo lang. Lord. Kailangan ng blessing. Blessing. Yung bread. Yung bread. Thank you, Lord. Bigyan mo ng bread. Pati panadero, bigyan mo na. Pati bakery, bigyan mo na, Lord. Thank you, Lord. Okay. Amen po ba? Well, kasi lumalapit po siya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Anong nangyari po mga kapatid? Hindi lang si Father po ang nangangailangan. Marami pong ibang nangangailangan po, pasok naman po mga kapatid, yung isang matahamak po mga kapatid. So, Lord, kailangan ko ng pera this coming December. Kasi Christmas na po. sabihin mo, Ako muna. sige ba? Ikaw muna. Ako muna. Ito nga isa-isa lang. Ako muna. Importante yung pangangailangan ko. Mas mabigat yung problema ko kaysa sa'yo eh. Malapit na Christmas. Sige, problema ko. Kunin mo na ngayon. Lord. Teka, tatapang ng mukha niyo. Mas kailangan ko yan. May butlig ako sa tanampakan. Bakit mo na blessing na yan? Bigyan niya na ako. Bihira ka, oo na. Kapal ng mukha mo, pang Christmas pa yan. Ako muna. Yes, ako na, Lord. Right. Sinsa ka na yung anak ng anak nito, mga anak na yung ako may sakit siya, kailangan ko. Salamat, Lord. Baka piling ako naman, mas may paswapa. Baka piling naman ako. Ako pa naman. Ano problema mo? Kasi nagkakaroon ng Pag di bang kailangan? Lagay mo ngayon, sabi mo pero ngayon, kaya dapat ako na ako. Hindi namin, hindi naman bete eh. Kaya na maging tegay dyan. Kaya sa pila eh, paano kaya doon sa posin? Nasa likod yung pila. Hindi magulang na yun. Masulit na sa talampakan. Mga para... Amen po mga kapatid. Amen. Wala kayo napansin po mga kapatid. Sa pila, nag-uunahan sa blessing.
Eh, ang blessing nakasalalay kung nalulugod natin ang Diyos. Dahil ng mga pangangailangan natin, sabi ng Biblia, alam na raw po yan ng Panginoon. Amen. So, ano gusto nyo mga kapatid? Ang biyaya ay nakasalalay kung malulugod natin siya. Ang tanong, nalulugod ba natin ang Diyos kapag ganyan po tayo? Eh, kung nalulugod ba natin? Eh, natutulong naman, nagbabakot pa po mga kapatid. Pangayan pa. Pangayan na. Wala, muna. Pamira ako muna. Ano po mangyayari po mga kapatid? O, balik po nito ba? Wala kayo napansin po mga kapatid. The Bible says, pakibalik po ng konti. The last will be first, and the first will be last. Amen. Si Brother Bong, bagamat meron siyang pangangailangan, pinauna niya yung mga madadamot. Kung magugulang. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Panginoon, yung huli, magiging una. Why? Kasi yung blessing nilipat sa likod. Hindi na kayo napansin? Why? Kasi siya ang nagbigay. Hindi siya naging madamot. Pinag-pray niya yung iba. Panginoon, pagpalain mo muna siya na may kulikong. Pagpalain mo muna siya dahil birthday niya. Pagpalain niya. Pagpalain mo itong tao na to. Pagamat ako'y may pangangailangan, unahin mo sila. Pag nakita ng Diyos na hindi tayo madamot sa ating pray, pag nakita ng Diyos na pinapauna natin ang iba kaysa sa atin, kapag nakita ng Diyos na hindi tayo nagdadamot, alam niyo po, ang pila bumabaliktad. Kaya yung huli, nagiging una. Why? Kasama niya ang kaisa-isang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya ang mangyayari, una nga rin siya. That is why the Bible says, the last will become first. Why? Siya na ngayon ang mag-bless dun sa kapwa niya. Para pa ngayon. So, ito sa'yo. Sa'yo, bawas-bawasan yung kagulangan mo. Ito sa'yo. Ito. Okay? Ano? Baka may dumoble dyan. Pambihira kayo, pinagpaaral na kayo, dumoble. Ano ba nangyari po mga kapatid? Dahil siya ay nagbigay, doble ang sa kanya. Palakpakan natin ang ating representative. O, sige niyo na. So the Bible says, brothers and sisters, if we can overcome our selfishness, if we would overcome our self-centered nature, the Bible says, the last will become first. Why? Kasi sasamahan siya ng Diyos. Why? Kasi nasa likod na siya. Kapos na siya. Nawala na siya, pinauna niya yung iba. Hindi siya naging madamot sa pagbibigay. Hindi siya naging madamot sa kanyang pangangailangan. Bagamat may pangangailangan siya, inuna niya yung iba. Marami sa atin, nalulungkot po tayo. Pero ang tendency natin, Lord, ako muna pasayahin mo. Kala ko, malungkot ako ngayon. Ang sabi ng Panginoon, kung malungkot ka, magpasaya ka ng iba. Because the Bible says what? Pakibalik mo nga yung verse, sister, kanina. Nandiyan pa ba kayo? Proverbs chapter 11, verse 25. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. If you refresh others, God will refresh you. Pag sinabi po mga kabe-refresh, pag nagpalakas ka ng iba, bagamat nangihina ka din, palalakasin ka ng Panginoon. Pag nagpatawad ka ng iba, patatawarin ka ng Panginoon. Pag nagumunawa ka ng iba, at nagbigay ka ng distansya sa iba, bibigyan ka rin ng distansya ng Panginoon. Pag nagpalakas ka sa pananampalataya, in-encourage mo yung kapatiran na magpatuloy sa pananampalataya, ikaw din ay palalakasin ng Panginoon. Why? Because the last will become first.
ikaw ang magiging una sa pila ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. And in the end, brothers and sisters, Hebrews chapter 7 verse 7, Hebrews 7 verse 7, tandaan natin, sino gustong pagpalain ng Diyos, magsabi Amen? Amen! Siyete po ang susi. And without doubt, the lesser is blessed by the greater. The lesser is blessed by the greater. Kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay umunawa, ikaw ay nagbigay ng konsiderasyon, ikaw ay nagmahal, ikaw ay nagtiis, ikaw ay nagtiwala, ikaw ay nagpalakas, ikaw ay nagdala ng kaluluwa, ikaw ay naghirap para sa kapwa mo. Tinanggal mo at in-overcome mo yung self-centeredness. Ang sabi ng Panginoon, you have become lesser. If you have become lesser, you will become greater. Why? Because the greater God will be with you. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Ano mga kapatid? Subukan po natin ito sa ating mga pamilya. Amen. Subukan po natin ito sa ating mga asawa, na huwag tayong maging matipid sa ating pagmamahal, pag-uunawa, pagbibigay. Huwag tayong maging madamot. Dahil kapag naging madamot tayo po ay nagiging last. Amen. At ang sabi ng Panginoon, the stingy will lose everything. Lalo tayong kumakapit, lalong nawawala yung pinakapitan po natin. But if we learn to let go and let others be blessed, let others sacrifice for others, ang sabi ng Panginoon, the lesser will become greater. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Let's all stand up, mga kapatid. Did you receive the word of God? Sino po ang nakatanggap na salita ng Diyos? Masabing Amen. Praise God. Hallelujah. Masama tayong deep in our hearts, mga kapatid. Come on. Let's open our hands together and praise God. Hallelujah. Come on, musicians. Help me sing this song. Come on.